Mga magulang, may tanong ako sa inyo. Kailan nyo huling sinuri ang ulo ng inyong anak? Dahil minsan, ang problema sa ulo ng ating mga anak ay nagsisimula nang hindi natin alam. At sa oras malaman natin, ay nakakalat na sa buong klase o sa buong komunidad. Puto o head lice ay isa sa pinaka-common o paulit-ulit na problema ng batang Pilipino. Ngayon, alamin natin ang katotohanan tungkol dito at kung paano ito kumakalat. Ako si Melanie, taga Marilao, Bulacan. Akala ko sadyang mautak ng anak ko dahil lagi siya nagkakamot. Nung tinignan ko yung suklay, nung sinuklay ko siya, tsaka ko lang nakita na may kuto pala siya. Nung una kong ginawa, bawang. Kasi yun ang sabi ng nanay ko na panlunas. Tapos tinesting ko yung mga shampoo na nabili sa butika. Pagkatapos ng isang linggo, tinignan ko, andun pa rin ang mga kuto. Nung umuwi siya galing paaralan, mas dumami pa. Para maintindihan natin kung bakit napakahirap mapaalis ng kuto, kailangan natin maintindihan kung paano sila nabubuhay. Nagsisimula ang lahat sa isang lisa o tinatawag na nit. Inilalagay ng babaeng kuto ang lisa nito sa ugat ng buhok, malapit sa balat ng ulo, at dinadagdagan ito ng isang uri ng natural na pandikit, halos imposibleng maalis ng kamay o ng ordinaryong suklay. Sa loob ng 7 o hanggang 10 araw, lumalabas ang kuyumad, isang sanggol na kuto. Maliit siya, halos hindi nakikita ng mata, pero gumagalaw na siya agad. Agad na naghahanap ng pagkain sa scalp ng inyong mga anak. Sa loob ng halos 2 linggo, nagiging ganap na adult na ang kuyumad. At kapag ganap na lumaki ang babaeng kuto, nagsisimula na itong mangitlog hanggang 10 itlog bawat araw. Isipin nyo yun, 10 bagong nit araw-araw mula sa isang kuto, at habang lumalaki ang kolonya ng kuto sa ulo ng inyong anak, gumagawa sila ng isang bagay na hindi kaagad natin namamalayan. Nagiiwan sila ng basura at spit sa scalp. Ito ang nagdudulot ng pangangati at ito rin ang nagdudulot ng mga maliliit na pamumuo sa bawat strand ng buhok na tinatawag nating resin. Ito yung nagpapahirap sa pagtanggal ng nits gamit lang ang suklay. Ang pinakamadaling paraan na pagkalat ng kuto, direktang pakikipag-ugnayan ng ulo sa ulo. Hindi lumilipad ang kuto, hindi tumatalon. Gumagapang lang sila. Pero gumagapang sila ng napakabilis. 1 segundo lang, tapos na ang paglipat. Kaya ang tanong ay, hindi lang paano patayin ang kuto. Ang tanong ay paano alisin ang mga lisa, paano linisin ang scalp, at paano pigilan ang pagbabalik nito. At yan mismo ang pinag-isipan ng isang Ginoo mula sa Bulacan. Sa simula ng aking career, nagtatrabaho na ako nung bata pa ako. Nagtatrabaho na ako sa family business namin, which is drugstore. Sa aking karanasan, kabisado ko na talaga ang takbo ng negosyo ng drugstore. Yung mga produkto ko, anong mabili, anong hindi mabili. Hanggang sa nagkaroon akong pagkakataon na magsarili ng negosyo at nagkaroon ako ng sariling paggawaan din. So, nakataon na merong nagkalok sa amin na isang ingredients na tawag nila squash amara at merong Mediterranean vinegar. So, sabi niya, ito ay para doon sa kuto. Pero herbal siya. Kaya siyempre gusto ko rin na malaman kung totoo yan, na interesado ako. So nagkaroon kami ng pagsusuri sa laboratory, kumuha kami ng dermatologist para lang na ipa-clinical test yung produkto na yan. At nagkaroon kami ng mga laboratory bats. Ang ganda ng resulta. At doon ako nakumbinse na pwede pala. Ilan lang talaga yung merong mga shampoo na para sa kuto na napag-isipan ko na herbal pa itong na iniimbento natin. Kaya napili ko talaga na which is very safe siya at very effective. Kaya nga tinuloy namin. Ang naisip ko noon ay ito yung pinakaunang herbal remedy treatment para sa kuto na hindi siya toxic, hindi siya pesticide at very safe sa buong pamilya. Ang Quassia amara ay isang halamang gamot na tumutubo sa Amazon rainforest sa Brazil. Ito ay ginagamit ng mga katutubo bilang isang mabisang insect repellent. Ang Provital Spain ay nakaimbento ng isang active ingredient na galing dito. Ito yung quasinoids. Ang quasinoids ay isang mapait na active ingredient. Ito ay ayaw ng kuto. Ito ay nagre-repel at ito ay hindi pumapatay. Tapos ito ay in-extract nila sa isang tinatawag nilang powerful solvent
supplement. Ito yung Quassia Amara Vinegar na Mediterranean Vinegar. Ang Mediterranean Vinegar ay gawa sa apple, peach, and apricot. Ito ay nakakalusaw ng plastic-like resin. Yun yung pandikit ng lisa sa hair shaft. Pag ito ay nawala, ang lisa, ito ang egg-to-egg cycle. Pag wala kang lisa, walang magiging adult head lice. Pag walang adult head lice, mabe-break natin ang life cycle ng head lice. So, ang nagagawa ng Quassia Amara Vinegar ay ito ay nilagay namin sa Oilganics Head Lice Treatment Shampoo. So, dito, pag ginamit natin to ng 14 days of treatment at saka 14 days of control, ma-eradicate natin ang head lice infestation. Hindi dapat kinakahiya o nilalait ang mga taong may kuto dahil hindi naman ito katibayan na hindi sila malinis sa kanilang katawan. Ito ay isang natural na parte ng buhay ng bata na may solusyon. Ang Oilganics ay ginawa para sa mga Pilipino. Herbal, natural, at gawa sa siyensya. Gawa ito sa isang kumpanya na naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay karapat-dapat na may access sa proteksyon at tunay na epektibo. Hanapin ang Oilganics sa Mercury Drugstore at sa piling butika buong bansa. Available sa sachet, sa maliit na bote at sa family size. Dahil ang proteksyon ng iyong anak ay hindi dapat maging mahirap.